Mga kababayan, nandito ngayon si Ramos sa bahay. Masakto lang para kamustahin natin kung ano na nangyari sa kanya yung MRI na pinagagawa sa kanya. So ngayon tatanungin natin siya kung ano nang balita, ano na nangyari. So ayan Kuya Ramos, pwede nyo ba ikwento sa amin kung ano na nangyari doon sa pagpacheck up, pagpaan mo, yung pagpalab mo dyan sa leeg mo, pwede mo ba ikwento sa amin? Yung tungkol sa laboratory kasi Tingin. sabi siya yung tiyatag na MRI, kala nila yung CT X-ray ng ulo yun. Nakita ko yung hindi, parang yung lang nakamang ginagano yung umusog. Wala nakatutok na X-ray katulad, di ba? Chest X-ray, meron ka na. Yun. MRI yun. MRI yun. Ngayon, nung una, yung resulta ng nakalagay ng logo, CT scan, bagamat CT scan, pero yung resulta, sabi nung isang doktor kasi, mismo doon sa team doon ako nagpunta, team ng doktor na yun. Anong team? Yung team grupo leader? nila, yung grupo nila. Kasi wala doon yung pinakahidi. Oo. Yung para, kumbaga, yung mga follower niya lang na nandun doon. Binasa. Binasa. Yung una, binasa ng lalaki. Nasunod ko yung mga laboratory, mga sundugo. Nakailang laboratory ka ba? Dalawa, kaya ako nagpahinga. Puro bawas ng dugo, nakapanghinit. Nanghina ka rin. Oo, tapos gutom. Tapos ang huli, MRI. Oo, MRI. Ano naman, laboratory naman. Bakit kaya sabi mo, nagutom, di ba? Binigyan naman kita ng Hindi, ganito. ang bili ng pagkain mo. Ibig sabihin. Yung, di ba, fasting. Oo. Sinusunod ko yun. Sinusunod natin. Ano ko. Tapos nagpa-laboratory. Sabi, bigat na ito sa lublob ko. Fasting na, kukumpara ng dugo. Tapos maghihintay pa, di magapan ako. Di na nagpunta ginawa ko. Nung umuwi mo na ako, pagka-uwi ko, kumain mo na ako. Hindi ng pangalawa, dalawang laboratory, yung isa kasi wala, yung isa nasa loob. Yung isa sa labas. Yung kauli-uli yan kala ko bibigyan ako ng libre. Libre na. Pero, Bakit? di ba pinakita ko sa iyo yung tungkol sa amin ako doon sa mga bigog. Okay, go. Kala ko, kasi bibigyan siya ako. Ano binigay sa inyo? 7 lang. 700? Oo. Hindi pwede na yun. Hindi, nakalagay doon, 1.7. Oo. Ang point ko lang doon, sabi nung doktor sa labas, dito ang presyo, doble. Magkano nga doble? Yun, katulad umabot ng 1.7. Ang doble, ang ano lang nila presyo, nasa 800. Kinuwenta ko eh. Di sabi, iba po presyo ng loob ng ospital sa labas. Ang kondisyon, lalakarin namin 3 araw, pero 1,000 bibigyan sa amin. Hindi ako pumayag. Binigyan ako na ng lumakad. Kaya lang, ang pinakita ko, nag-interview sa akin ng doktor sa labas. Wala ka bang, yung unang mong lab para may duktong natin itong huli mong laboratory, may ipakita. Pinakita ko. Katulad, di ba, pinakita ko sa iyo yung una. Tapos pinalo up ko. Tapos kompleto yun, pinabasa ko. Tagal ko nga din, mga ilang oras ako dun sa hospital. Pinaghintay. Yung una yung lalaki, tinignan, parang nag-alin lang siya sa masasabi, resulta. Tumawag siya ng panibagong doktor, kasama niya. Pinag-aralan din, sabi. Isa lang napupunan namin, pati ako, magalaw. Ay, magalaw na. Bakit magalaw? Yun nga, pinagtaka ko, magalaw. Tapos sabi, may nagkakakwentuhan doon. Kasabay doon sa nagkakwentuhan kami ng doktor. Sabi, hindi po kayo basta-basta po nag-o-opera dito. Hindi na din yung question ng usap ko sa doktor din. Dahil ganito na lang gawin mo. Yung mga sukat-sukat, piniga pa nga ito. Dalawa sila, yung doktor ng babae at doktor ng lalaki. Sabi, wala. Dinasing, palunukin kita ng 3 beses. Yung sarili mong hindi naman, wala namang hospital. Pero wala na yan, hindi na operahan. Hindi. Kaya lang, Ano na lang, wala rin resetang gamot. meron silang sinabi, bago sila magreseta, yung huli, kakausapin ng mga espesyalista. Sino naman yung specialist Yun na ang yun? hindi ka pala, meron yung sinasabing
kung hindi ko nagkakamali, Dr. Ortega yata. Ortega Apelyido. Oo nga, pero ang nangyari nga, di ba kamo hindi ka na-operahan? Hindi, wala pa. Ang sinabi sa akin nung yung huling kumonsulta, bago namin gumawa ng hakbang. Kasi dalawa yan eh. Parang second opinion. So, operasyon o chemotherapy. Eh sabi sa akin, kausapin mo yung doktor na specialist, yaharap pa namin. Kasi, may mga ugat dito tayo, hindi ba may ugat? Yun ang pinag-iingatan na huwag mong masapul. Kaya sabi, sabi ko yun Martes at saka Biyernes. Kaya lang sabi, para hindi ka mahirapan, kontakan mo muna. Kasi pag pumunta ka rito Martes o ka Biyernes, hindi mo siya nabutan at wala. Kawawa ka na, pagod ka na. Gutom ka pa. Tama. Di sabi, tumawag ka muna. Yung una, tumawag ako, nagre-ring lang. Oo. Kaya pinagpalibang ko ulit, may nasikaso kasi ko sa bahay. Ano may nasikaso mo? Yung naging problema yun sa, alam mo naman yung mga pasaway. Okay. Pero ano ko lang muna mga kababayan, gusto kong linawin na ayon doon sa MRI ay negative naman lahat. Parang kulani lang. Parang kulani. So ngayon, hindi na kailangang operahan, di ba? Maliban doon ang sinabing magpatingin ka ulit sa espesyalista. Kaya lang, kung wala na nga tayong pera, siyempre, alam mo naman, private na naman, espesyalista, di wala na. Tapos sabi, gano'n na lang, yung huling sinabi ng doktor na sa resulta ng MRI na negative, wala namang nakita ng cause na para yan ay kulani ka mo. Maaari bang mawala yan o malusaw o lalaki? Yun ang tamang tanong mo. Yun ang kaya tatanong mo sa specialist ako ang dapat gawin. Ngayon, tinanong ko din, sabi ko, ano ka ba senior na ako? May pilal ka, meron. Kaya susunod, tawagan mo muna yung local specialist na malalaman at kung ano gawin siya. Yan yung huling yung pag-uusap. Okay na yun. Ayun mga kababayan, narinig nyo yung panig ni Kuya Ramos. Siguro, mainam na rin yun na ma-update ko kayo kung ano na mga nangyari. Kasi si Ma'am Brites, British Pinesa London, siya po kasi ang sumusuporta sa pamasahe ni Kuya Ramos. Siyempre ang Pinoy Vlogger Charity Group, ayan, nakasama din naman siyang tumutulong kay Kuya Ramos. So ayun, Kuya Ramos, tanong ko lang, ano ngayon ang kabuhayan mo? Yun nga, yung naitatabi ko, di ba, dati magkasama tayo sa trabaho. Yung naitatabi ko lang. Mayroon ka na itabi na hanggang sa sarawan. May natabi ka. So ngayon, tanong ko nga, kasi gusto ko dinawin, nasaan na yung tricycle mo, yung ginagamit mo dati? Yung malungkot na babalita ako. Nung hapon yun, nag-medical ako, yung isang ahente, hindi yun napakiusapan. Anong ahente? Ano siyang ahente? Yung ahente ng motor. Parang yung financing. Oo. Yung tumulong sa'yo na makakuha ka ng motor sa financing. Oo. Ano ba ang pakiusap mo? Sabi ko, itong hapon lang ayusin natin. Ano ba ito? Ganito araw na to. Maghintay mo kung nilalag ito ng medical ko. Hapunan, bibigay ko sa'yo. Hindi pa na yun yung pera. Nagbabakasakali lang ako, binigyan mo ako nun. Nagbabakasakali ako, maghintay ka. Ang ginawa ko, lumapit ako doon nga sa mga ahente. Sabi sa akin, hindi, anong ahente? Yung tumulong sa'yo kumuha ng motor? Ba't may commission ba yun? Pag nalalagpasan, may bayad. May penalty? Magkano ba yung hulugan mo doon sa motor mo? Bali 2-3, pati merienda niya. 2-3. 2-3. Pati merienda. 2,200 to 30, gano'n Ngayon, hindi pumayag. Total, pangin na rin lang ako. Lagi na, pag kakabulan na pangin, hindi na masasakit. Di pumayag na ako. Kumaga nasira na. Nasira. Diba dati sabi mo, sira? Bagamat na gawa ng paraan, hindi naman kabutihan nun. Hindi ako talaga yung huling date na yun, dahil na-delay nga, pinawag na akong
Kaya uli na. Sinauli mo? Oo, pati yung mga traso natin sa linya, nalinis na. Wala na problema. Wala ka. Ito na lang, yung araw-araw pagkailangan, minsan, nililibre ako ng kabrad ko, dumadayo ako. Tapos dito, yung kung ano natatabi ko, yung ginagastos ko, tawa naman na yun, nakakaraos. Ngayon, Pero tanong ko lang Kuya Ramos, kasi kanina, di ba, namasada akong maga-maga. Doon kasi sa pilahan namin doon sa may simbahan. Di ba may canteen doon? Alam ba yon? Nakita ko yung kapatid mong babae doon, nanghingi ng kanin. Sabi ko wala baka ako kay Sinay, kasi kaya ko na kasi nandun ako di ba doon ako pumipila. May kainan, sabi niya doon madalas pala humingi ng kanin doon. Bakit hindi ba kayo nagsasaing? Sasaing, talagang ganyan. Okay lang yun, kumbaga dahil siguro ng katandaan. Nagdaram din, wala mapag-ano. Ako, nililip ako ng sarili. Sabi, talaga naman ganyan tao, tumatanda eh. Marunong ka lang mag-ano. Pero wala talaga kayo sinaing kanina? Pero, ito na yan, bukas bibili ako, ano ko naman. Yung hatag. Okay naman pala. Ibig sabihin, hindi naman kayo nagugutuman. Hindi naman sawa ng isip na nagugutuman. Ang ano ko lang, itong putal, nakabuti yung pagkita tayo nito. Kaya hindi makapag-ano nung una. Ang gusto ko, pag lumapit ako sa'yo, may magandang resulta. Dahil tinutulungan niyo ako sa medical. Yung nakakaya naman yung tulong ng tulong kayo, wala naman nagbibigay ng resulta. Yun. Kaya yung nakabuti ito, yung inireport ko sa inyo, yung muli kong pagtawag, pag maganda resulta, i-update ulit kayo. Well, saka natin pag-usapan. Sa ngayon, pare-pare tayo debate, alam ko naman yun. Wag mo muna. Importante, malaman ko muna ano yung action ng doktor. Oo, sige. Alamin mo muna maigi doon sa sinasabi mo, espesyalista, at saka mo i-update mo na lang ako, ano? So, ayun mga kababayan, si Kuya Ramos, ano? Kasi nakakahiya naman yung hihingi ako sa'yo. Wala naman resulta. Di pati ka, maapekto pati pagmamaneho mo. Problema na nga ako, may problema pa. Ayun. Kahit paano sa ganun para, nakakabawi ako sa'yo sa pagtulong mo. Yeah, hindi naman galing sa akin ang tulong yan. Galing sa Pinoy Vlogger Charity Group sa kay Ma'am Brites. Bagamat nandun sila, mga vlogger, nandiyan ka, nasa tabi ko, ikaw ang nagiging kumbaga namamagitan, hindi ko kilala yun. Yan, sabagay. Ikaw ang naging, kumbaga, kinataman para makabit sa kanila kung anong yung pagdala, mabuti o anong nangyayari. Yan na lang muna Kuya Ramos, ang malaga yan na-update nyo kami. Ang ating mga kababayan na nag-aantay ng paliwanag mo rin, siyempre, kung ano na nangyari kasi nagtaka sila, bakit ang tagal na tinatanong nila kung na-opera na o hindi, kaya nga buti nagkita tayo kahapon. Ngayon nga, sabi ko pumunta ka rito para magkausap tayo ng maayos, di ba? So ang importante lang naman, ma-update sila kung ano na naging resulta doon sa mga nilalakad natin, di ba? So ayun mga kababayan, si Kuya Ramos, nagsadya na rin dito kasi nga yung usapan namin ay kahapon doon sa kanila o kaya sa pilahan namin, kailangan. Dahil timing naman, nandito ako na mamahinga ko ngayon. Umikot nga ako, lalapit. Oo, kaya yun, nagkita kami. So, yun lang kabuuhang update namin kay Kuya Ramos. Kaya maraming salamat. Ito lang masasabi ko. Oo. Sa mga nakarantulong, magpapasalamat ako. Natagpuan na hindi sa lalamunan sira. Salamat din Tapos may panukala pa silang bago nila yung second opinion. Second opinion. Aalamin nyo na. Kumbaga nag-iingat lang sila para tayo nag-iingat. Baka may gawang parang. Kasi meron ako na yung sa pagtambay-tambay sa ospital, yung nababanggit ng dalawang klase. Kung hindi operasyon, chemotherapy. Chemotherapy. Tapos may nababanggit pa yung herbal. Anong herbal yung yun? Yung herbal na halaman, nagdududa ako din. Bakit? Di ba dapat ang gamot ay tuloy-tuloy? Minsan napuputo. Kaya nagdudud, baka magka-side effect. Kaya mabuti lang. Pinapakonsulta ko sa doktor. Di tama naman yun. Ngayon, sa susunod,
Pag natawag mo na contact, i-update ko rin kayo kung anong... O di magpasalamat ka na lang sa ating mga kababayan tumulong sa'yo. Lalo na kay Ma'am British. Ma'am British at saka vloggers, mga kaibigan. Salamat sa inyong mga nagdaang tulong. Sa ngayon, yung inuutos sa akin na may kakausapin na isang manggagamot para yung espesyalista. Saka para malalaman kung... Kasi ngayon ko lang yung binabasag na kulani. Ngayon ko lang narinig yun. Akala ko waiter. Yung bosyo eh. Kung ano. Hindi, iba yung kulay. Nasa lalamunan. Yan sa gilid eh. Yan na, sa gilid. Hindi nagtataka. Kaya susunod pag nakonta ko na yan, at sana manawari, sa tulong na rin panalangin at sa tulong ninyo, maganda ang maging opinion. Para kung sakali, magkaroon pa ako ng pagkakataon makapagtrabaho. Okay, sige. Sige kuya. Salamat na. Thank you. Okay, thank you.